Yo guys, check. Kamusta kayo mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules mga lods. At grabe, no? So pasensya na kayo at medyo hindi tayo nakapag-update ng mga nakaraan. Pero sabi ko nga sa inyo, may tinatapos lang tayo. Pero ngayon okay na po. No, balik na tayo sa realidad mga idol. Tuloy-tuloy na ulit tayo mag-update ng video everyday, two times a day. Okay? So start na tayo ulit ngayon mga lodi, no? So grabe. Matindi ang mga nangyari sa mga nakaraang oras, araw, mga idol, no? So, ayan, matindi rin mga news natin ngayon, ha? Mukhang nagbabalik at nagpaparamdam ulit ngayon yung Ronnie, na mga Lodi, nagdo-double down na sila ngayon, mga idol, no? Pagkatingin ko kanina, sabi ko, wow, mukhang matindi-tindi yung future, mga idol, So, bago ang lahat, syempre, mga idol, baka pwedeng palambing naman dyan, mga Lods, no? Palike lang ng video, mga Lods. Like lang tayo ng video dyan. Napakalaking tulong ng like na yan mga idol sa ating channel o sa ating video, no? At syempre ganun din kung lalo na kung magsusubscribe kayo sa ating channel. Okay? So ayan, umpisahan na muna natin. Tingnan muna natin yung chart natin, balikan natin, check natin yung naiwan nating trade. Grabe. Naiwan natin yung trade natin. So marami nang nag-aano sa akin nakaraan. Hindi ko kasi tinitignan mga idol Sas may mga nababasa tayong mga comment diyan, syempre tinitignan ko din. So, Jeblo, i-take profit mo na yung 20,000 na yan. Yung ganun pa nga mga lods, no? So, salamat sa inyong pag-aalala, mga lods, no? Pero okay lang tayo dyan, mga idol. So, check natin yung position natin na iniwan sa XRP. Yun, no? So far, goods pa naman. Ongoing profit natin is 9,000. And then, check natin yung ating naiwan na profit sa Dogecoin. Okay? So Dogecoin natin medyo malaki yung uptrend niya, mga lodi, no? Kung titingnan nyo, nag-spike pa nga siya ng isang malupit dito, bang, no? Tapos balik ulit baba, no? Kung saan siya nag-umpisang lumipad. Bumalik siya doon. Sabi ko, uy, patay tayo dito. Dumiretso to. Pero naka-recover at nag-consolidate ng konti, spike, and then ngayon nasa 0.11 siya ngayon, no? At ang ating ongoing profit dyan is, ayan, kita nyo naman, 27. Okay? 27.8 ang ating ongoing profit dyan, no? So, okay ang ating trade. No, akala ko pagbalik ko, wala na no? Ubus na tayo Pero okay naman, mga idol. So, punta na tayo sa ating mga news ngayon, mga lods. Punta na muna tayo dito, mukhang napaka-importante ng nakita kong post ni ano pa nito? Si Coach Miranda, mga idol. Ang sabi niya rito, mga lodi, dito muna tayo. Saan ba muna natin basahin? Ito muna, no, yung caption. Crypto trading entrepreneur and influencer Arlon Abelo. Ayun pala tunay na pangalan ni idol, Si Arlon Abelo, also known as Coach Miranda Minor, shared that he has proof, meron daw siyang katibayan, mga idol, that the probe that Binance will return legally and officially to the Philippines, mga lodi. So Binance daw, alam nyo mga idol, Binance ang unang binan ng Pilipinas bago ang mga sumunod pa mga foreign crypto exchange. Binance muna, no? Pero ngayon, sabi ni Coach, meron daw siyang patunay na babalik ang Binance. However, he clarified that the comeback will not be through the Binance app per se. Hindi raw mismo yung Binance, but through a backdoor entry and operating behind an existing Filipino company that he did not name. So, eto, basahin na ito. Ang Binance po, sabi dito ni Coach, no? Ang Binance po ay babalik ng June 2026. So, ilang buwan na lang yan. Sa next month na. Next month daw babalik ang Binance sa Pilipinas, no? Official na raw na babalik, mga idol. Meron akong resibo, sabi niya. Nakausap ko yung isa sa mga official ng Binance. Di ba? Sa mga developer siguro, no? Nakausap niya raw. Hindi Binance mismo. Paano 'yun? Hindi pala Binance mismo, no? Hindi Binance mismo ang babalik. Magba-backdoor sila. Ayun ang sabi niya. Magba-backdoor sila. Paano kayang ibig sabihin nun? No? May isang makikilalang Filipino company, pero Binance ang nasa likod. Ganun daw mangyayari, mga idol. So,
magkakaroon ng parang representative yung Binance dito sa Philippines. Ayun sa pagkakaintindi ko mga lods, no? So kumbaga, merong isang company mismong hindi Binance pero hawak ng Binance o kaya galing din sa Binance. 'Di ba? O kaya Binance pa rin ang nagpapatakbo, no? Pero ibang pangalan siguro 'yan, mga idol, no? Kasi hindi naman pwedeng gamitin nila yung Binance kung hindi naman pala Binance, 'di ba? So, ibang pangalan siguro pero alam o openly known na Binance yung nasa likod niya, 'di ba? Ganun 'yan mga idol, no. So, para sa akin kung darating o kung lalabas man 'yan, di goods mga lodi. Pwede naman nating subukan 'yan, mga idol, no. Pero sa ngayon kasi Bitget tayo ginagamit natin. So sa mga wala pang crypto exchange diyan, ito yung ginagamit natin dito sa mga trade natin, sa bodega natin, no, yung Bitget natin diyan. Yan yung link sa baba ng description mga idol, no. So alam niyo naman, pero ban na yung Bitget dito. So sa browser pwede kang gumamit ng VPN o kung ano man technique, maraming technique silang ginagamit Pero sa phone, alam ko sa phone meron pang Bitget mga lodi, pero sa iOS wala na, okay? Pero sa Android meron pa, mga lodi, no? Pero sa browser ito, okay na okay yun sa browser. Ito na, taon ko nang ginagamit yan, no? Yeah? So ayun yung ano natin, check nyo lang yan sa baba ng description. So, medyo interesting tong news na to, mga lods, kasi syempre, alam nyo naman, bago mag-umpisang bakbakan ng SEC, yung mga foreign exchanges dito sa Pilipinas, napakaganda ng serbisyo ng Binance dito noon, mga lodi, no? Ayan ang unang-unang crypto exchange na ginamit ko noon. Pero syempre, yun nga, naban siya. So gumamit ako ng Bitget, which is napakaganda rin ng Bitget. At natuwa ako sa Bitget noon. So ayun na lang pinagpatuloy ko na, no? Pero kung tutusin, okay din yung Binance talaga noon kasi maganda rin siya kaya lang. Tsaka medyo, Binance kasi, ayun yung pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo, mga lods. Kaya yung komportable kang gamitin, hindi mo maiisip agad na magra-rug pull o hindi mo magba-bankrupt tulad ng FTX. Mga ganoon, 'di ba? Kasi nga malaking pera yung hawak ng Binance buong mundo globally, isa sila yung number 1, no? So hindi mo agad iisipin na baka mawala yung asset mo o ganyan, o gumawa sila ng bagay na baka kasama sa asset mo, 'di ba? Kasi nga syempre kilala sila 'di ba? So goods na goods, no? Parang Bitget din 'yun, mga idol. So tingnan natin sa June kung ano yung mangyayari dito. Okay? So eto na yung isang mga malupit na news natin ngayon tungkol sa Ronin, 'di ba? Welcome to the proof of distribution. So medyo ngayon mga idol, umiinit ulit, no, yung Ronin. Medyo marami silang post ngayon sa X at para naging active ulit sila, which is good because meron akong 64 na Axie na hindi ko nagagamit. No, ito, once na magbalik yung Ronin, Sky Mabis, no, maganda to, good news to sa akin, mga idol. At syempre kung maganda yung magiging balik nito sa community, syempre update natin to lagi, di ba? Sabi nga dito, mga idol, sabi ni Gihos, 15 billion went into Web3 gaming. Most team either died or were still struggling or to survive, no? Ronin is here to help with 5 million RON allocated to support games that prove real player demand. So, ako mga idol kasi kung babalik tayo dun kung bakit sila sumikat at bakit sila naging number 1 noon 'di ba? Kasi naging number 1 sila noon, sumikat talaga sila noon kasi nag-pandemic at kumikita yung mga tao once na nilalaro nila yung Axie. Sino ba namang ayaw nun? Nahuli nila yung loob ng lahat yung gusto ng lahat noon nung pandemic era, mga idol. Kaya talagang pumatok talaga, milyon talaga yun ang tumatakbo sa Axie noon, mga idol, no? At demand, ang dami talagang demand noon, mga lods. At yung mga player tambak. Kung naalala niyo yung mga panahon na hindi ka makapaglaro ng Axie dahil sa sobrang dami naglalaro, maghihintay ka, tsempuhan mo yung game kasi sobrang dami naglalaro, mga idol. Ganun katindi yun. Pero ngayon, so hindi na mangyayari yun dahil kung dadami man ulit ng ganun mga lods, kung dadami man ulit ng ganun, hindi na mangyayari yun kasi talagang
naayos na nila o na-improve na nila yung kanilang system. Pero, syempre, ang dapat nilang unahin kung paano ulit dadami yung player. So, ayun yung kanilang ginagawa ngayon, no? Medyo sobrang tindi ng mga update nila, no? Sabi nga dito, Sky Mabis and Ronin are doubling down on game while many others are giving up. In the first half of 2026, we've got a new game, Axidom. You know, nakita na natin yan yung nakaraan. Got to participate in Atias playtest and watch them back strong builder like Moku. No, ayan ha. Now we approaching the Ethereum transition and the momentum is building. What comes next? Another Atias Legacy playtest in June. So magkakaroon ulit ng playtest sa Atias Legacy, mga idol no? Projects are already signing up for POD and maybe more surprises, no? Surprises, no? Magkakaroon meron silang mga andito. Surprise announcement. Hindi natin alam. Here's to seeing Ronin Network become the #1 home for great games and builders. So, siyempre kung makikita mo yung mga ganito, mga Lodi, matutuwa ka kasi halos lahat ng mga kasaba, actually sila talaga yung pinaka naunang nag-number 1 eh. 'Di ba? Sila yung naunang nag-number 1, ang daming sumikat, ang daming umangat, no, humabol, sumabay. Ang daming nagsabi na ito, Axie Killer to, ito tatalunin nito yung Ronin, ito tatalunin lahat. Ngayon nasa na sila, mga idol? Wala na. Tegi na. Sunog na lahat, mga idol, tahimik na sila. Pero yung Ronin, tuloy-tuloy pa rin. At ngayon, masaya kang makikita sila na talagang hindi sila nawawala at meron pa sila mga update, lalong-lalo na sa June. At mukhang seryoso sila sa Atias Legacy, mga idol na game na yon, no? So, titignan natin yan at good news yan para sa mga, lalo na yung mga may Axie pa, yung mga tawag dito, yung mga naipitan pa na maraming Axie, lalong-lalo na yung mga meron pang land, yung mga landowner, 'di ba? Imagine nakaipit dun yung asset mo, 'di ba? Tapos makikita mo wala nang ginagawa yung mga developer. Siyempre malulungkot ka na, isipin mo agad wala na to. Sayang lang yung pera ko dito, ganun. Pero kung nakikita mo na kahit sobrang lahat na ng game bumabagsak na, lahat na ng game sumuko na, pero yung game na pinag-inbisan mo, although mababa siya ngayon, pero nakikita mo at least na gumagawa sila naman, hindi sila humihinto. No, hindi sila humihinto sa innovation. Nag-aano pa rin sila, nag-update. Sa tingin ko nga yung mga yan talagang maraming utak diyan na pinipilit na maging patok ulit, no? Yung Axie o yung game sa Ronin, mga idol. So, pero sa akin good news talaga to, mga lods. So, napakatindi nung ginagawa nila ngayon. Tapos yung imagine nakita mo ulit si Jihos. Di ba? Dati araw-araw mo nakita tapos biglang nung wala na, no? Hindi mo na siya nakikita. Nagpo-post na lang. O ngayon, meron na naman video, di ba? Ibig sabihin, bullish sila lahat, no? Bullish sila lahat, mga idol. Speaking, Doge pala. Dogecoin, whales snap up 160 million token in 4 days. On-chain data shows Dogecoin whales supply rising after recent buying activity, no? So maraming bumibili ngayon ng mga whale ng Dogecoin, hindi natin alam kung bakit. Large holders accumulated around 160 million Doge. Grabe, magkano yun? Doge is just 96 hours, reported by analyst Ali Martinez on May 4. The purchases valued around roughly $17 million, mga idol. This accumulation followed a notable price surge in the meme coin. Whales appear to be holding rather than taking profits at current level. So mas pinipili niya mag-hold, mas pinipili ng mga whales na bumili kaysa mag-take profit ngayon, mga idol. Kung yung iba nagpa-panic sell, kung yung iba nagkakaroon ng doubt, kung yung iba parang ayaw na, no, at binibenta na nila yung mga asset nila, yung mga whale, mga lodi, bumibili sila ngayon, mga idol, no? Speaking ng ng Doge, ng Dogecoin, grabe yung Dog. Yes, ito Doge, di ba? Etong Dog, mga lodi, biglang nakita niyo yung nag-spike, mga lods. Nung May 4, ayan May 4, mga lodi, biglang pumalo siya at umabot ng 135%
up, spike up, no? Grabe. Anong meron dito sa dog na to? Dog na yan, mga lodi. Check ko nga dito. Wait lang, kung ano yung tsura ng chart niya rito. Tingnan natin. Wala wala siya dito. Wala siya sa sa CoinGecko. Ba't wala siya sa CoinGecko? Dog lang naman yun, di ba? O, dog. O, wala siya sa CoinGecko. So, hindi, titignan ko sana yung niya eh. One day natin dito. Check lang natin. Oh, nag-spike nga pero sobrang baba na nito, mga lodi. Grabe pala yung binagsak nito, mga idol. Oh, down siya ng 97%. Oh, alas 98% yung down niya, mga lodi, no? So, ayan. Pero nakakagulat, nakita ko lang, sabi ko grabe na, halos lampas 100%, 135% yung spike in one day, mga loads, no? Sobrang tindi nang nangyari na yun. Oy, grabe, ngayon ko lang ulit nakita yung ating one day time frame sa XRP. O, ayan, sakting triangle natin, no? Sana magkatotoo, mga idol, no? Yung ating triangle na to, mga loads. Dapat matupad yan. Kasi ito mga lodi. So nakita niyo naman pag nasa loob ng triangle, kumbaga ito yung pinaka niya, barrier niya, di ba? So ngayon may kita natin to, pwede pa siyang umap dito, pero magbabak din yan ulit dito, mga idol, no? Asahan niyo na 'yon, mga lods, no? At pagdating dito ng May 23, mga idol, o bago mag May 23 kasi anytime pwede na siya kumalas pwedeng kumalas na rito yan, dito pa lang kumalas na yan. So dun siya magkakaroon ng hindi natin alam kung saan siya babasag, no? Pwede siyang bumasag dito sa taas kahit kunyari bukas umangat na tapos bumasag na dyan, goods na yon, no? Pero ganun din dito, no? Vice versa, mga idol, kung dito pa lang bumagsak na yan, ganun din ang mangyayari, mga loads, no? Sana syempre inaasahan natin siya sa sa upside, di ba? Sa upside tayo, mga loads, huwag tayo sa downside. Okay? So ayun, maraming whale ngayon na bumibili ng Dogecoin, mga loads. So punta na tayo dito, no, sa ating Lodi coin. Oh, grabe to Russia to launch crypto indices with XRP and BNB in the mix. Parang DJ nagsalita. In the mix. Russia's Moscow exchange will roll out 4 new crypto indexes from May 13. So ano 'yon? Ano yung mga coins na 'yon, mga idol? The indexes will track Sol, Solana, mga idol. XRP, Tron ba yan, yung TRX? Oh. And BNB using aggregated exchange data. Pricing inputs will come from Binance, Bybit, OKX, and BitGet. Doon, the number 1 crypto exchange in my heart. BitGet, no? The move expands Russia's growing focus on regulated crypto benchmarks. Access to related instruments will remain limited to professional investors. Per exchange statement. So, grabe, no? Nakakaingit yung Russia, no? Sa kanila to. Regulated sa kanila yung crypto exchange ng Binance, Bybit, OKX, BitGet, no? Sa atin hindi, no? Ito mismo yung lahat. Ito mismo yung mga natatandaan kong binan ng Pilipinas na crypto. Meron pa isa yung Mexi. 'Di ba? So, kung yung ibang mga magagandang bansa na-appreciate yung ganda ng mga exchange na to, Pilipinas hindi, bawal yan. Maganda yan, bawal yan. Hindi, joke lang. Joke lang, mga idol, no? So, bahala kayo, mga loads. Meron naman tayong mga local exchange dito. Pero syempre, makikita nyo na yung mga mga comment nila ron. Although ako gusto ko rin sana gumamit ng local exchange. Kaya lang syempre, kapag ikaw nasanay ka na gumamit ng foreign exchange tulad ng Binance, BitGet, mga idol, yung ganda ng takbo, malalaman mo naman yun parang gumagamit ng coaching maganda, di ba? Tapos bigla kang nalipat sa sa jeep o kaya sa mga jeep na sirain, mga ganun, di ba? So
ano yung gugustuhin mo, 'di ba? Parang gano'n. So, hindi ko naman inaano yung ano, alam ko okay din naman sila kaya lang, kadalasan kasi ng reklamo ng, mga users ng mga local exchange, kadalasan yung mga nababasa natin, mataas yung fees, tapos kapag magwi-withdraw ka na, kumbaga nag-profit ka na, kung kailan ka magwi-withdraw saka sila magme-maintenance, hindi mo mawi-withdraw. Halimbawa, mataas yung XRP ngayon. 'Di ba? Pumalo yung XRP, pasok. Withdraw na tayo. Kaya lang maintenance sila ngayon. So biglang biglang sila magme-maintenance, hindi ka makapag-withdraw. Tapos ano mangyayari? Syempre hintayin mo. Biglang bumagsak na yung XRP, tapos saka sila maayos. So yun na yun. Naayos sila nung bumagsak na yung token na gusto mong i-profit ng mataas. So ganun yung mga nababasa natin mga Lodi. Hindi ako na ganun yan. Kahit saan kayo lagi nating inaano yan dito, balikan niyo yung mga video natin, ganun yung mga nababasa natin, no? Maraming reklamo, no? So sana maayos muna nila 'yon. Okay? Maayos na nila 'yon pala. O maayos nila 'yon. Grabe, ayokong turuan sila eh. Siyempre, baka sabihin hindi ka naman marunong magano'n, turo ka pa. Ano lang tayo. Opinion lang po, no? Ganun lang po. Pasensya na po. Ayan, opinion lang 'yon. Okay, so tas eto naman. Nakita ko to. Boom, sabi rito mga Lodi Ripple is officially licensed in the UAE and XRP has been classified as a bridge currency in the UAE as well. No? So grabe sa UAE mga idol, actually medyo matagal ko nang alam to na talagang mag-focus din o talagang matindi rin na talaga yung partnership ng Ripple at ng UAE, mga idol, at iba pang bansa, no? Marami pang bansa talaga, ayan, Ripple, grabe, marami pang bansa, no? So, hintayin na lang natin yung magiging epekto niyan, no, mga idol. Tapos ito, no? Ripple CEO Brad Garlinghouse just made the biggest crypto deal ever. Sabi mismo ni Brad Garlinghouse, yung Ripple x Bullish, kasi nakipag-partner sila sa Bullish, mga idol, major unlock for both companies. So, parang yung tokenization, mga idol, talagang doon natin makikita yan. Speaking niyan, mga Lodi, etong DTCC's sinabi ni Nadine Chakar just confirmed that July 13, 2026, a soft launch of US asset tokenization, mga idol. Ulitin ko na naman. Tandang-tanda ko yun, mga idol, na maririnig mo lang tong tokenization na yan dati sa mga Ripple o XRP community. Kasi sinasabi nila David Schwartz, nila Brad Garlinghouse, wala pang nagsasabi niyan dati, wala pa akong narinig sa iba niyan. Ngayon, halos lahat na ng tao sinasabi to, mga idol, lalo na si Larry Pink ng BlackRock. 'Di ba dati wala Ngayon talaga marinig mo na. So once na marinig ko to, actually ang naisip ko agad Ripple, kasi sila yung nag-umpisa nito, yung mga lods na magsabi ng mga ganito, yung tokenization ito tokenize lahat lahat ng asset bonds, basta lahat, no. Sabi dito, mga idol, ng DTCC's Nadine Chakar just confirmed that July 13, 2026 soft launch for US asset tokenization. US asset, mga idol, tokenization. Pag sinabing asset, madami yan, mga idol. Where Ripple Prime is positioned within the frameworks, stating that the firm custodies around 115 trillion, processes 1.4 million in securities, and settle roughly 4 quadrillion annually. Grabe naman yun. 4 quadrillion, grabe. Ilang zero yan, mga idol. No, so ano pa niya naman nasabi, nakasama yung Ripple dyan, dinadamay niyo naman yung Ripple, hindi naman kasama dyan. Bida-bida rin kayo. So dito, documented kasi yan, mga idol, no? So ito, nakalagay dito, the DTCC Advanced Development of New Tokenization Service convince mabasa dito, convince 50 plus firms to drive digital asset adoption. So kung makikita nyo, sa lahat ng mga partner nila dyan, andyan yung Ripple Prime, no? New York Stock Exchange Group, Ondo Finance, Payward, yung payment company of global crypto platform Kraken, Principal Bank, Raymond James, RBC Capital Markets, Ripple Prime, Robinhood Markets,
So ayan mga Lodi, ayan yung mga, kumbaga kasama yung Ripple Prime mga idol. At grabe naman, di na ma-handle siguro ng ano yan, no? For quadrillion. Ganun ka bullish mga idol. 'Di ba? So hintay-hintay na lang natin mga Lodi, no. So punta muna tayo sa ano, sa dito kasi check natin eh. Baka maubos yung news natin yan, ha. Mag-news pa tayo mamayang gabi. Oh, ito. Napakagandang news nito 45 minutes ago. Rate cut expected as Kevin Wars takes over Fed. Leading commentator and analyst Paul Baron has shared a belief that Kevin Wars will issue a long-awaited interest rate cut after the takes over the Federal Reserve of May 15 in just 1.5 weeks na lang mga idol. May 15 ha. Actually mga 14 days na lang, ba? Ay hindi. Ano na lang? 8 days. Ay hindi. 9 days. 9 days na lang mga idol. Tama ba? 9 days mga Lodi. Papalit na si Kevin Wars kay Jerome Powell, no? Though the takeover date is not guaranteed, market expectations are largely in line with timeline. So, tingnan natin to. Mga idol, kaabang-abang yan kung talagang mangyayari yan. Kasi alam nyo naman kung gaano tayo binibitin o talagang sinasaktan ng damdamin natin ni Jerome Powell. Pero tandaan nyo once na umalis na si Jerome Powell, mga Lodi, hindi talaga siya mawawala sa Fed. Mag-i-stay pa siya as governor ng Fed, no? One of the governor ng Fed. So may boses pa rin siya doon. Hindi siya zero lang, no? Pero sabi nga ni Trump, wala akong pakialam kahit na andun pa hindi pa umalis si Jerome Powell, si Jerome Powell. As long na si Kevin Warsh na yung ating chairman, tuta ko yan, bata. Tuta ko yan. So, lahat ng sabihin ko dyan, mangyayari. So, ayun yung ini-expect dyan, mga Lodi. Si Pavel Durov, kilala ba to? Something big is going on the TON ecosystem after what felt like years of quiet. The TON blockchain ecosystem is back in action. Several key catalysts have driven the TON network's recent success. So ayan, yung Telegram ni Pavel Durov has become increasingly involved in the ecosystem in the recent weeks, making regular pull posts about key network upgrades. So mukhang may mangyayari daw na matindi ngayon sa TON. Okay? So ayan, amaya natin yung news to. No, so sa ngayon, ito lang ang ating balita ngayon mga idol. No, sa susunod na news natin mamaya, hindi ko alam kung pahapon pa lang mag-news na ako kasi wala naman akong gagawin ngayong araw. Maghanap na tayo ng news agad ngayon pagtapos nito. And then gabi or something mag-news tayo. So ayan, sa mga gusto ng ganitong content, everyday update mga idol, subscribe kayo at sana huwag niyo kalimutang i-like yung video natin ha. Pa-like ng video natin. So ayun. So ayun lang mga idol, kita-kits tayo mamaya sa susunod na video. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clavs Gaming at subscribe to Jabla. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also go to the house of... Excuse me. Go to the house of... hold up. madalas nangyayari. Hold up. Taas up. kamay. Ayan. House of Leather. Go to the House of Leather. You can get any color you want. Black, brown, and red. Also you need for wearing and of course to beat your children. Yan sabihin niyo yung pangalan ko kung bibili kayo ng belt dyan mga idol. Napakatibay niyan. So meron kayong discount pag sinabi niyo yung pangalan ko dyan mga idol. Malupit yung belt na yan mga lods. Pwede niyo ipamana na yan. Sobrang tibay niyan. Okay? So kita kits. Love you all.